Mula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 1, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Sorpresang kilos protesta ikinasa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta. Pagkilos magpapatuloy ngayong araw. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nirerespeto ang karapatang magkilos protesta pero hindi ang pang-aabuso. Senador Alan Peter Cayetano at Senador Amy Marcos dumalo sa ikinasang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kagabi. Cayetano hinikayat ang mga Pilipino na makilahok sa mga pagkilos. Vice President Sara Duterte binatikos ang Administrasyong Marcos kasabay ng ikinasang kilos protesta sa EDSA People Power Monument kahapon. 85 pesos na aumento sa sweldo ng mga manggagawa ipatutupad sa Metro Manila. Senate President Sherwin Gatchalian nagsagawa ng physical inspection sa Senado para sa gaganaping impeachment trial sa Lunes. Metro News, mahigit 100 individual arestado sa isinagawang law enforcement drive ng QCPD. Science sa Technology News, rare summer rafflesia muling nadiskubre sa isang protected forest makalipas ang 15 taon. Lifestyle News, Regional Component Museum ng National Museum of the Philippines sa Baler, Aurora, binuksan na sa publiko. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa nanguna sa US single chart ang 1972 song na ito ng American singer-songwriter na si Neil Diamond. Ano ang kantang ito? Alamin. Balitang kakaiba, 12 anyos na bata sa Brazil nagpanggap na nakidnap para makakuha ng pera sa kanyang magulang. Oras po natin, 6:41 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nagkasa ng sorpresang kilos protesta ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument at sa ilang pang lugar sa Metro Manila. Bunso dito, maraming mga motorista at mga commuter ang naipit sa mabigat na trapiko. Kinumpirma naman ni Iglesia ni Cristo INC spokesperson Brother Edwil Zabala na ang ikinasang rally ay bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta. Ang pagkilos ay naganap matapos ang anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kakasuhan sa Sandigan Bayan si Marcoleta ng plunder na isang non-bailable case kaugnay ng campaign donation sa nagkakahalaga ng 75 million pesos. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan.
Hindi naman bababa sa 15,000 ang nakilahok sa rally sa EDSA People Power Monument sa White Plains kahapon batay sa datos ng Quezon City Police District o QCPD. Magpatuloy naman ngayong araw ang kilos protesta makarang aprobahan ng Quezon City LGU ang permit to rally ng INC sa White Plains Avenue hanggang Temple Drive na magsisimula mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Samantala, AFP naka-red alert na dahil sa nagpapatuloy na INC rally. Detalye po yung hatid ni Angel Garcia. Isinailalim ng Armed Forces of the Philippines sa red alert status sa mga unit nito sa National Capital Region upang matiyak ang mas mataas na antas ng kahandaan sa anumang sitwasyon. Ayon sa AFP, bahagi ito ng kanilang standard operating measure upang matiyak na nakahanda ang kanilang mga tauhan at kagamitan na umalalay sa mga civilian authorities kung kinakailangan alinsunod sa konstitusyon, umiiral na batas at itinatakda mga proseso. Patuloy din na nakikipag-ugnayan ng sandatahang lakas sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan, seguridad ng publiko at tuloy-tuloy na paghahatid ng mga mahahalagang serbisyo. Binigyan din pa ng sandatahang lakas na nanatili silang isang profesional at non-partisan na institusyon na nakatuon sa pagpapatupad ng batas, paggalang sa karapatang pantao at pagprotekta sa karapatan ng bawat Pilipino habang ginagampanan ang mandato nitong pangalagaan ng ating bansa. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, nirerespeto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng bawat mamayan sa freedom of expression at freedom of assembly. Payag ito ng palasyo kasunod ng isinagawang surprise rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA White Plains. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi kinukonsinti ng Pangulo ang anumang pang-aabuso sa mga kilos protesta, lalo na kung naapektuhan na ang karapatan ng ibang tao. May tuturing anya na pang-aabuso ang isang protesta kung nagdudulot na ito ng matinding abala sa mga motorista at commuter. Sa paningin po ng administrasyon, magkakaroon po ito ng impact hindi lang para sa palasyo, kung hindi sa buong mamamayan natin na naapektuhan ng surprise rally na ito. Alam po naman natin na kapag nagrarally at gagamit po kayo ng kalsada ay dapat may permit. At hindi po ito dapat na inililihim para naman po makapaghanda ang gobyerno. So, magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban ba nila ang isang karapatan? Karapatan ba ni Senator Marcoleta? Inihayag pa ni Castro na kung may makitang nilabag na batas sa ikinasang rally ay dapat lamang na maimbestiga nito at kailangang may managot. Sinabi pa ni Castro na naririnig ng palasyo ang panawagan ng mga rallyista na ipatupad ang batas, transparency at selective justice, pero ang mga rallyista mismo ang hindi naman tumutupad sa batas. Samantala, Senador, kumpiyansa ang hindi magpapadala sa pressure ng INC si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Narito ang report ni Conde Batak. Tiwala si Senator Ping Lacson na hindi magpapa-impluensya si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa rally ng Iglesia ni Cristo na naghahayag ng suporta kay Senator Rodante Marcoleta. Naniniwala si Lacson na matibay si Remulla bilang ito ay isang Caviteño at kumpiyansa siyang hindi ito padadala sa rally at pressure ng INC. Kampante rin ito na hindi matitinag lalo na kapag naisampa na sa korte ang kasong plunder laban kay Marcoleta. Samantala, tinawag na isa na namang panibagong gaslighting ang mga duda ni Marcoleta na marami pang senador ang makukulong. Anya, hypothetical statement lang ang pagbanggit noon na kung sakaling may 9 na senador ang makulong para maipakita ang pagtukoy sa constitutional requirement na 2/3 na boto sa lahat ng senador na kakailanganin para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon.
Dumalo sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Amy Marcos sa ikinasang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument kahapon. Kapwa nanawagan si Cayetano at Senador Amy sa publiko na makilahok sa mga pagkilos. Ayon kay Senador Amy, dapat nang makialam ang publiko upang maibalik ang katotohanan at katarungan sa bansa. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo! Makialam para sa kabataan! Makialam para sa kinabukasan! Makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Panahon na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi puktot at pinapaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Humingi naman ang paumanhin si Cayetano sa mga naipit sa mabigat na trapiko kahapon, gayunman iginiit ng senador na nararapat ang mga ganitong protesta upang magising umano ang publiko sa nangyayari. 40 years of EDSA. Ano ba sabi ng ni dating Senator Ninoy Aquino? Diba? The Filipino is worth fighting for. Then naging worth dying for because he gave his life. So siguro naman yung konting oras na samahan ko ang mga naninindigan dito is a little inconvenience, but it can be. So pasensya na po yung mga natatraffic, but protests are meant to inconvenience para magising tayo sa nangyayari. Sa kanya namang Facebook Live, hinimok ni Cayetano ang publiko, lalo na ang mga nasa Greater Manila area, na magpakita ng boses at sumali sa kilos protesta. Hinikayat din ito ang publiko na maging aktibo sa pagbabahagi ng impormasyon sa kanilang mga social media accounts upang tulungan ang mas maraming Pilipino na mamulat sa mga nangyayari sa bansa. What you can do is pray but also post in your Facebook, in your Instagram, sa kahit anong social media, meron kayong WhatsApp, Viber groups. Imulat ang ating mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa. Sa inyo na nandito lang sa Greater Metro Manila at mapapakita niyo yung boses niyo, sumama po sa ating po mga kilos protesta. Let us support and let our voices be heard. Yan po ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. 774 Balita Ngayon. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na ang pagtitipon ng malaking bilang ng mga tao sa bahagi ng EDSA People Power Monument kahapon ay sumasalamin sa lumalawak na sentimiento ng publiko laban sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay VP Sara, bigo ang pamahalaan na tugunan ang mahalagang suliraning kinaharap ng bansa, kabilang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mabilihin, kawalan ng katiyakan sa trabaho at tumataas na gastusin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Binigyan din ng Vice Presidente na sa halip na tugunan ang mga naturang problema ay ginagamit ng administrasyon ng sistema ng hustisya laban sa mga taong nagsasalita sa kaugnay sa umano'y katiwalian, pumupuna sa kakayahan ng pamahalaan o bumabatiko sa Pangulo. Ang ganitong mahakbang anya ay nagdudulot ng pangamba sa kalayaan sa pagpapahayag, pananagutan ng pamahalaan at sa espasyo para sa lehitimong oposisyon. Iginiit ni VP Sara na ang usapin ay hindi lamang tungkol sa politika, kundi sa kinabukasan ng bansa at ng mga Pilipino. Samantala, steel bridge sa Agno, Pangasinan natapos na ng DPWH. Gina Mape sa detalye. Maaari nang madaanan ng mga residente sa Agno, Pangasinan ang tinayang steel bridge o tulay na bakal na nag-uugnay sa Barangay Banganoda at Barangay San Juan sa naturang bayan. Ipinagmalaki ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na sa loob lamang ng 45 araw ay natapos ng kagawaran ang pagtatayo ng tulay na bakal. Ayon sa kalihim, sinimula ng konstruksyon ng tulay noong April 30, 2026 at binuksan noong June 16, 2026. Sinabi ni Dizon na ligtas na ngayon ang mga residente at lalo na ang mga estudyante sa pagtawid sa Balinkaging River papunta sa kanilang eskwelahan. Noong July 2025, binasak ng mga bagyo ang orihinal na hanging bridge na gawa sa pinagtagni-tagning kawayan na naglalantad sa panganib sa mga dumaraan. Ayon kay Secretary Dizon, hindi lamang ang malalaking infrastructure ng pamahalaan ang pinatututukan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kagawaran, kundi maging ang mabilisang pagtatayo at pagkumpuni ng mga nagibang tulay na dulot ng pagkaluma at mga kalamidad.
Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Inanunsyo ni Labor Secretary Francis Tolentino na magpapatupad ng 85 pesos na aumento sa sweldo ng mga manggagawa sa Metro Manila. Muso dito mula sa kasalukuyang 695 pesos ay tataas na sa 780 pesos ang minimum wage ng mga manggagawa sa NCR. Ayon kay Tolentino ay patutupad ng wage increase ng 2 yugto kung saan sisimulang ipataw ang 60 pesos na aumento sa July 19, 2026 habang ang karagdagang 25 pesos ay sa January 2027. Samantala, tataas din sa 743 pesos mula sa 658 pesos ang minimum wage ng mga manggagawa sa agricultural sector, service at retail establishments na may 15 o mas kakaunting empleyado. Gayon din sa mga manufacturing establishments na may mas mababa sa 10 manggagawa. Tinatayang may get 1.1 milyong minimum wage earners ang makikinabang sa aumento sa sweldo habang posibleng makinabang din ang nasa 1.9 milyong full-time workers na kumikita ng higit sa minimum wage dahil sa inaasahang salary adjustment. Samantala, kasunduan sa pagitan ng Ombudsman at ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dapat isa publiko. Report mula kay Grace Mariano. Iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang pagsasapubliko ng Terms of Agreement sa pagitan ng Ombudsman at ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Hirit ito ni Tino makarang ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang planong gawing state witness si Bonoan kaugnay sa flood control corruption. Punto ni Tino, hindi pa ba sapat ang testimonya ng mga state witness katulad ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at may testimonya ba si Bonoan na magdidiin sa mga dating kasama niya sa gabinete na sangkot din sa flood control anomaly kasama ang Pangulo mismo? Para kay Tino, hindi dapat makaligtas sa pananagutan si Bonoan dahil bilang dating kalihim ng DPWH ay ito ang may final say sa preparasyon at paggastos ng pondo ng ahensya kasama ang mga budgetary insertions at malalaking kickbacks mula sa ghost at overpriced flood control projects. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. 774 Balita Ngayon. Nagsagawa na ng physical inspection kahapon sa session hall at sa mga committee rooms si Senate President Sherwin Gatchalian para sa isasagawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Sinilip at tiniyak ni Gatchalian ang kahandaan ng Senado magmula sa mga pasilidad, mga kwarto para sa prosecution team, defense team at media, gayon din ang seguridad sa mataas na kapulungan. Ang session hall ay nakaayos na bilang impeachment court kung saan nasa gitna ng plenaryo ang witness stand, nasa magkabilang pwesto ng prosecution at defense team at nakaayos na rin ang mga upuan ng mga senator judge at sa gitna ng podium ang pwesto ng presiding officer. Kaugnay nito, tiniyak ni Gatchalian na handa na sila para sa idaraos na impeachment trial sa susunod na linggo. Sinabi pa ni Gatchalian na patuloy din ang improvement na gagawin kahit pa nagsisimula na ang paglilitis. Prepared. Handa na tayo. Today will be the physical inspection. And then we'll continue to improve as we go. Problema natin yung space, no? Maliit yung space. So may mga requests sa mga civil society organizations, saka mga both prosecution and defense. Maliit kasi yung space, so we're allocating yung mga space sa kanila. Yan po ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sa iba pang balita, PhilHealth coverage sa malubhang leptospirosis mas mataas na simula sa July 15. Chanel Salazar sa report. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PhilHealth na taasan ang benepisyo para sa mga pasyenteng may moderate hanggang severe leptospirosis, epektibo simula July 15, 2026. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layon nitong mabawasan ang gastusin ng mga pasyente na ngailangan ng mas matinding gamutan. Sa ilalim ng bagong coverage, aabot sa 63,000 pesos ang benepisyo para sa hospital care, 170,000 pesos para sa hemodialysis at 230,000 pesos para sa peritoneal dialysis.
maaari namang umabot sa 411,000 ang kabuang coverage para sa mga kwalipikadong pasyenteng kritikal ang kondisyon at nangailangan ng kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation at pulmonary rehabilitation. Libre na rin ang konsultasyon sa mga yakap provider kung saan maaaring mabigyan ng reseta para sa doxycycline ng pasyente kung kinakailangan. Saklaw din ang PhilHealth Medicine Benefit Package sa mga gamot laban sa leptospirosis na may hanggang 20,000 pesos na benepisyo kada miyembro bawat taon. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 2 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating Metro News, mahigit 100 individual arestado sa isinagawang law enforcement drive ng QCPD. Detalye po ihahatid ni John Nabakiran. Pinaigting pa ng Quezon City Police District ang kanilang law enforcement drive sa lungsod na dahilan ng pagkakaaresto ng 181 na individual mula nitong June 21 hanggang June 27, 2026. Target ng kampanya ang pagsugpo sa illegal na droga, wanted persons, illegal gambling at firearms-related offenses kasunod ng patuloy na effort ng distrito sa pagpapatupad ng kapayapaan, kaayusan at public safety. 41 anti-illegal drug operation ang isinagawa na dahilan ng pagkakaaresto ng 60 suspect at pagkakakumpiska ng 987,868 pesos na halaga ng illegal na droga. Ang manhunt operation naman ay isinagawa ay nagresulta ng pagkakaaresto ng 74 wanted person. Nagsagawa rin ng 2 anti-illegal firearms operation kung saan 2 ang naaresto at nakuhanan ng 2 firearms. Habang 32 naman ang isinagawang anti-illegal gambling operation kung saan naaresto ang 45 individual at nakumpiska ang 18,371 pesos na bet money. Lahat ng mga naarestong individual ay nasampahan na ng kaso sa Quezon City Prosecutor's Office para sa paglabag sa RA 9165, RA 10591 at PD 1602. Ako po si Joe Nabakiran ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Nabakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito ng update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 23 centavos, nasa 69 pesos and 96 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 81 pesos and 19 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 31 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrada Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, June 30, 2026. Sa ganap na alas 9 ng gabi. Sa mga nag-aabang ng Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 14, 43, 54, 52, 11, at 58. Ulitin ko lamang po ang winning number combinations sa Ultra Lotto 658 ay 14, 43, 54, 52, 11, at 58 na may jackpot prize na 128 million pesos. Para naman sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 26, 47, 5, 44, 10, at 22. Muli ang winning number combinations sa Super Lotto 649 ay 26, 47, 5, 44, 10, at 22 na may jackpot prize na 48,740,361 pesos and 17 centavos. Sa mga tumaya naman sa Lotto 642, ang lumabas na kombinasyon ay 1, 10, 24, 27, 8, at 26. Muli ang winning number combinations ay 1, 10, 24, 27, 8, at 26
na may jackpot prize na 53,206,155 pesos and 29 centavos. Yan po ang naging recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, June 30, 2026 ng alas 9 ng gabi. Para naman sa ating jackpot estimates mamayang gabi. 93 million pesos para sa Mega Lotto 645, habang 56 million pesos naman sa Grand Lotto 655. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po sa Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, muling natuklasan ang isa sa pinakabihirang uri ng halaman sa bansa na Summer Rafflesia sa loob ng mga protektadong kagubatan sa Summer Island na unang kumpirmadong sighting sa probinsya makalipas ang 15 taon. Ang matagumpay na dokumentasyon ay resulta ng isang exploratory survey na isinagawa ng Protected Area Management Office ng Summer Island Natural Park o SINP, kung saan natagpuan ang bulaklak sa isang bahagi ng kagubatan sa barangay Girang, Basay, Samar na kinakailangan pang lakarin ng 2 hanggang 3 oras mula sa sentro ng barangay. Kinumpirma ng mga botanist na sina Dr. Pastor Malabrigo Jr. at Dr. Julie Barcelona ang pagkakakilanlan ng halaman. Ang Summer Rafflesia ay isang uri ng parasitic plant na walang dahon, tangkay o ugat at kilala bilang isa sa pinakamalaking bulaklak sa mundo. Sa ilalim ng Department Administrative Order No. 2026-20 ng Department of Environment and Natural Resources, ang Summer Rafflesia ay inuuri bilang endangered species dahil sa limitadong distribusyon nito at sa panganib na dulot ng pagkasira ng tirahan. Ayon sa SINP, ang pagkakadiscovery rito ay nagpapatunay na napakayamang biodiversity ng kanilang nasasakupan. Hinimok naman ng mga otoridad ang publiko na patuloy na makiisa sa pangangalaga sa kagubatan na nagsisilbing tahanan ng mga natatangi at hindi matutumbas ang yaman ng kalikasan. Lifestyle News. Lifestyle News. Regional Component Museum ng National Museum of the Philippines sa Baler, Aurora, binuksan na sa publiko. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Binuksan na ng National Museum of the Philippines o NMP ang pinakabagong Regional Component Museum nito sa Baler, Aurora, kung saan tampok ang kasaysayan, kultura, biodiversity at sining ng lalawigan. Dinisenyo ng kilalang Filipino architect na si Ed Calma ang museo na hinango sa tanawin ng Aurora at Sierra Madre Mountain Range upang magsilbing sentro ng edukasyon, pangangalaga ng pamanang kultura at pakikilahok ng komunidad. Nagtatampok ang museo ng 3 permanenteng gallery na kinabibilangan ng Cruce de Caminos Gallery, Sierra Tierra Costa Gallery at Tagpuan o Encuentro Gallery na nagpapakita ng mahalagang artifact, likas na yaman at mga kontemporaryong likhang sining ng mga Filipino artist. Bukod naman sa mga exhibit, mag-aalok din ang museo ng guided tours, educational programs, community engagement activities, at serbisyo ng bagong bukas na Oron by Crombie Crust Cafe para sa mga bisita. Maaaring bisitahin ng publiko ang National Museum Baler araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon simula ngayong araw at libre ang pagpasok para sa lahat ng bisita. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, nanguna sa US single chart ang 1972 song na ito ng American singer-songwriter na si Neil Diamond. Ano ang kantang ito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenika Costa. Blessed Wednesday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, July 1, taong 1972, nanguna sa US singles chart ang awiting Song Sung Blue ng American singer-songwriter na si Neil Diamond. Ang kanta ang ikalawang number 1 sa US singles chart ni Diamond, na umabot din sa number 14 naman sa UK singles chart. Tumagal ang 1 linggo sa US Billboard Hot 100 chart ang Song Sung Blue at nanatili rin kabilang sa top 40 sa loob ng 12 linggo. Ang awitin ay nirelease noong May 1972 at isinulat mismo ni Neil Diamond na bahagi ng kanyang Moods album at sa mga sumunod pa niyang live and compilation albums. Inspirasyon ni Diamond sa pagsulat ng Song Sung Blue ang bahagi ng piano concerto No. 21 ni Mozart. Sa Grammy Awards noong 1973,
2 nominasyon ang nakuha ng Song Sang Blue na kinabibilangan ng Record of the Year at Song of the Year. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Ken Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, hindi makapaniwala ang mga magulang ng 12 anyos na batang babae sa Brazil na gawa-gawa lang pala ng kanilang anak ang umano'y pagkidnap sa kanya. Ayon sa mga otoridad, madaling araw nang tumawag ang kanilang anak sa kanyang mga magulang upang sabihing may dumukot sa kanya. Upang mas maging convincing ang pagpapanggap nitong nakidnap, nagpapadala ang bata ng mga text message sa kanyang mga magulang at sinasabing sinasaktan siya ng mga kumidnap sa kanya. Sa labis na takot para sa buhay ng kanilang anak, agad na humingi ng tulong ang mga magulang sa mga pulis. Nang mag-umaga na, muli na namang nagpadala ng mensahe sa kanyang mga magulang at ang bata kung saan sinabi nitong humihingi na ng ransom money ang mga kidnapper. Bago pa man makapaglabas ng pera ang mga magulang, matagumpay nang natunton ng mga pulis ang eksaktong lokasyon ng bata. Pinasok ng mga otoridad ang bahay kung saan nila natrack ang pinagmumulan ng text message, ngunit laking gulat nila nang madatna ng bata na nag-iisa, ligtas at walang anumang galos. Sa isinagawang interogasyon, inamin mismo ng bata na gawa-gawa lang niya na siya ay nakidnap upang makakuha ng pera sa kanyang magulang. Kaagad siyang nilagay sa kusodiya ng mga otoridad para sa kasong extortion, pero hindi pa malinaw sa ngayon kung anong legal na parusa ang kakaharapin ng bata dahil sa kanyang edad. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Miyerkules. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito po muna ang ating katanungan para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Pabor ba kayo sa nawika ni Senador Alan Peter Cayetano na iniisa-isa na sila ng miyembro ng minorya sa Senado? Pabor po ba kayo sa nawika ni Senador Alan Peter Cayetano na iniisa-isa na sila ng miyembro ng minorya sa Senado? Para po sa inyong mga opinyon ng ating text line 0929-321-8738 at maaari po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, July 1, 2026. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rosemary Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.